Hello mga kabatang helmet! Siyempre, today is a very very happy day. Ito ba? Tumalon pa ako. Oh, walang ano, huwag ma-inggit. Medyo kapar. So, ito mga bagong pasok sa channel to, please don't forget to click the subscribe button, tiny bell para laging updated sa lahat ng mga nepala sa sasaw namin ni videographer. At ngayon nga, mega love shoutout mga tayo videographer kay Chef Jello. Nakita kami ni Chef Jello dito ngayon sa mall, mga kabatang helmet. Ayan o. Ha? Hindi mo pa siya na-meet? Unang meet ko kay Chef Jello, mga kabatang helmet, nung ano, event ng Lundag. So, isa rin pong kakamping kaya si Chef Jello. So, ito na nga mga kabatang helmet. Dito muna ako magre-react sa labas. Ito mga ganitong klaseng issue. Para sa akin, kailangan sa labas na ako nagre-react para malaman ng sambayan ng Pilipino, mga ganap. O, diba? Sabi ni Bicho Kapar, wag daw ako maingay. Pero, mga kabatang helmet, kailan pa tayo mag-iingay kung hindi ngayon? Kailan? Bukas? Sa makalawa? Ano sinabi? Pero ito nga mga kabatang helmet, ang re-reactan natin for today's video. Oh, bili na kayo, perfume. Kaya maganda pag sa labas gumagawa ng vlog mga kabatang helmet para ano, nakapag-endorse din tayo. And maraming salamat. Nagpadala sa akin ng ipapapromote na sabon. Nakakaloka yung sabon na yan mga kabatang helmet. Kailan pa dinala yung picture ko pa? Kanina. So, ayun mga kabatang helmet. Magpo-promote tayo ng sabon. So, abangan nyo yan kung kailan ko ilalabas yung video about sa sabon. So, ito na nga mga kabatang helmet. Ang re-reactan natin for today's video. Ang bagong, mainit-init pa na upload ni Prof. Doc Cielo Magno sa kanyang TikTok account. Nabigaga po. About ito sa issue na in-upload din natin kagabi, yung mainit-init din at nagbabagang mga pahayag ni First Lady Lam sa Marcos kay Madam Sara Duterte at syempre kay VP Lenny. Pero ito nga, binigyan po na dito ni Prof. Doc Cielo Magno yung regarding naman sa DepEd. So ito panoorin nyo muna. Sa palagay niyo po, kailangan na nga bang mag-resign ni VP Sara bilang Secretary ng Department of Education sa patuloy na bangayan sa pagitan ng mga Duterte at Marcoses na iipit ang programa ng edukasyon sa Pilipinas? Kalalabas lang po nitong EDCOM 2 report. Ano po yung EDCOM 2? Ito po yung Congressional Commission on Education, a joint body na binubuo ng mga representatives mula sa House of Representatives, mga congressman natin at mga senador. At ang responsibilidad po nila ay mag-conduct ng evaluation ng state o kalagayan ng ating educational system. At sa report pa lang po, makikita natin yung title, Miseducation, the Failed System of Philippine Education. Alam po natin lahat na napakahalaga ng role ng edukasyon sa atin. Kung patuloy na nagfe-fail ang ating educational system, patuloy na mawawala ng pagkakataon ng maraming tao para iahon ang sarili nila sa hirap. Ano po yung nilalaman ng report? Tingnan natin sa basic education. Ano yung mga kasalukuyang problema na kailangang solusyonan? Nandyan po yung nabanggit na kailangan mag-procure ng mga libro dahil walang sapat na libro ang ating mga estudyante. Hindi po sa may kakulangan sa budget, pero may problema sa proseso ng procurement. Nandyan din po yung problema sa pag-conduct ng mga assessment na dapat daw ay 27 assessment ang magagawa, ngunit may problema sa 24 assessment na sana ay mag-guide sa policy making and long-term planning ng education sector. At yung pangatlo, nakikita po yung kahalagahan ng K-10 curriculum para pagandahin ang ating learning outcomes, no? Pero nakikita pa rin yung maraming problema na kailangan ng suporta ng ating mga guro. Merong time constraints, pero may incomplete teaching and learning resources at limited facilities para maging epektibo to. Mula po nung umupo si VP Sara bilang Secretary ng Education, ang pangunahing na dinig natin sa kanya ay ibalik ang ROTC. Parang hindi naman po ito ang pinaka-relevant at pinakakailangan nating polisiya para mas gawing epektibo ang ating education system. At hindi rin po yan nabanggit dito sa report ng EDCOM 2. Kaya babalik tayo sa tanong. Ayan na nga mga kabatang helmet, napanood nyo na. Sabi video pinahaan mo. So ayun mga kabatang helmet, napanood nyo na po yung TikTok vlog po ni Prof. Doc Cielo Magno. So nakakaloka lang talaga mga kabatang helmet. Hindi ko talaga inapalan yung particular na aspeto regarding sa DepEd na issue kahapon kasi nagbabaga talaga yung mga banatan. Pero ito nga mga bata helmet.
lahat ng mga pinunto ni Prof. Doc Shelo Magno, totoo naman talaga. And, ang sa akin nga, pinaka-striking lang talaga na in-implement, yung bibe. Yun yung tumatak sa akin. Pero the rest, parang wala talaga, di ba, videographer? Yung ROTC, ilang beses niya sinabi na dapat yung ROTC is na-implement din. Ganyan, di ba? Pero yun ba talaga yung solusyon? Yung ROTC? Hindi pwede yung mga aspeto sa mga asignatura na English, Math, Science, di ba? Mga ganyan. Gusto niya ng ROTC? Yes, yung pero no comment sa West Philippine Sea. Yung, videographer, nakakasagot ka na dyan. Di ba mga kabatang helmet? Yun nga yung isa pang punto doon. Gusto mo ng ROTC, umpisahan sa mga estudyante ang ROTC na yan. Ako naranasan ko yung mga batang helmet, nag-aaral pa ako. Ikaw, videographer, naging commandant ka ba nun? Hindi. Ako, nakakaloka mga batang helmet. Nung panahon ko, yung C80 na yan, yung ROTC na yan, talagang bilad kong bilad. Hindi, ang C80 kasi sa high school. ROTC sa college, di ba? Tapos yung mga lalaki lang. Di ba? Tsaka, ano yung ROTC, nagiging daan din niya ng ano yung corruption. Eh, syempre may pondo yan, mga kabatang helmet, di ba? Input pa ron, nagiging ano yung commandant. Bakit yung commandant nyo ba dati? Nung high school. Nung high school. C80, malinis. 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 Ay, sa kapatid mo. Kasi sa college, yung kapatid mo. Kasi lalaki. Doon din pinatupad. Naku. Eh, kahit saan naman, videographer, mga batang helmet, talaga may korupsyon. Kung talagang Diyos mio marimar, diba? Pero eto na nga. Hindi naman doon nakakita ang pagiging makabayan. Oo. Diba? Comment ka rin sa West Philippines. Yun nga. Makita yung pagkamakabayan. Diyos ko, videographer, yun na. Gusto mong ipatupad ang ROTC. Pero ikaw mismo, kapag hiningan ka ng pahayag na nga lang about West Philippine Sea, no comment. Tapos pinaarawang kami sa sunblock ka muna. Ay, dapat lagi kami dalang sunblock. Ay, wait lang. Sa sunblock. So, ay mga bata helmet, comment down below nyo dyan kung ano yung masasabi nyo regarding naman dito sa TikTok vlog po na in-upload ni Prof. Doc Shelo Magno. Ako, nakakaloka talaga. Yung talaga yung DepEd, no? Kasi, dapat yung secretary kasi ng DepEd, yung nilalagay dyan, yung talagang maalam. Yung mayroon talagang magagawa na, alam mo yung videographer, meron ka talagang matututunan na moral values. Ano kasi, di ba, nung debate, naglatag na si Attorney Lenny si ex-VP Lenny naman ng programa para sa DepEd, para sa mga yes, teachers. sa mga teachers. Aalisin daw niya yung mga clerical work, yung mga paperworks. Paperworks ng teacher kasi ang dami-dami. Kasi inuuwi pa nga ng mga teachers yan. Tapos ngayon ko kopyahin. Ay, ito pa nakakaloka mga kabatang helmet, videographer. Di ba ang gusto nga niya, Secretary of National Defense? Pero hindi siya napunta doon. Hindi nga napunta doon. Napunta ng DepEd. Pero mga comments niya pang doon. Kasi unang-una, gusto niya ma-implement ang ROTC. So, inalisan mo pa ng dekorasyon ng kaya nga. Kasi yung mga dekorasyon, visual aid yan. Oo, at saka yan talaga yung mga, lalo na yung mga bata, yung mga nasa preschool, napaka-visual nila. Oo, sabihin natin, yung teacher talaga yung number 1 visual aid sa loob ng silid-aralan. Pero, ito yung mga makakatulong. Kalagay doon, honesty is the best policy, pero pinatanggal. Inalisan mo ng visual aid ng classroom. Inalisan mo ng mga dekorasyon. Pero okay sa'yo yung bibi. Yun nga. Okay sa'yo. Yung bibi na yan, ha? Yung bibi na yan, yan lang talaga yung tumatak sa akin ng bibi. Na nagalit, pinalampas mo. Hindi ko nga, hindi, nandun na nga. Kasi mahirap talaga mag-go. Okay na yun, mahirap talaga mag-go. Minsan, hindi mo naman din talaga makukontrol yung kali. Pero yung parang pinalampas mo yun. Tsaka yung punto na tao lang daw. Tao lang daw. Pero hello, may lisensya nga yan eh. So dapat alam niya yung pros and cons. Kung kailan niya dapat gamitan ng social media. Yung social media. And yung mga binitawan niyang salita doon para sa murang edad ng mga batang yon, anong implication nun? Naku, nakakaloka talaga. Kaya kung ako sa inyo mga kabatang helmet yes. O mga kabatang helmet, share nyo na dito, i-comment nyo na kung ano masasabi nyo. And doon sa nag-comment kagabi, doon sa vlog na upload ko na marami daw siyang ginagawa, pasensya na po kung naka-stop
nakakaistorbo po yung vlog ko sa mga ginagawa nyo. At ngayon po, binabasbasa ko na po kayo na ituloy nyo na yung ginagawa nyo. Nakakaloka kayo, pati ba naman yung ginagawa nyo, sa akin yung paibibintang. Ayan, comment down below dyan kung ano yung masasabi nyo regarding dyan sa, nako, maraming mga spekulasyon ngayon at marami rin ako nababalitaan. Ang pagtatanggal sa gabinete, pagre-reshuffle, sino kayang kung may mapapalitan, sino ipapalit, o diba? So abangan nyo yung mga batang helmet, basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko nga minsan sa buhay nyo, nag-helmet din ang bukid, keeps getting better everyday. God bless everyone. Bye! Kaloka, no? Bibi po. Alam mo yung bibi lang talaga eh. Mandali lang. Na may bagoong. Baka ano,